namin sa isang buwan, siguro mga nasa 6 digit yan. Murang benta, madaling iluto, masustansyang kainin. Yan ang itlog na go-to merienda o ulam ng marami sa atin. Masarap ding inegosyo, exciting! Napakaraming impormasyon na ang lumabas tungkol sa itlog. Sa araw na ito, babasagin natin ang ilan sa mga yan. Alin ang fact at alin nga ba ang fake? Mas healthy nga ba ang brown eggs kaysa sa white eggs? Fake! Dahil ang kulay ng itlog ay nakadepende lang sa breed ng manok. Pero ang nutritional value nila ay halos magkapareho lang. Nakatutulong ba sa pagpapalaki ng muscles ang itlog? Fact! Ang itlog ay mayaman sa protina, kaya naman isa ito sa paboritong source of protein ng gym goers dahil accessible na, affordable pa. Ang isang piraso ng medium egg ay umaabot sa 6 grams ang protina. Pero hindi porket kumakain ka ng itlog, magkaka-muscles ka na ha. Kailangan pa rin ang pagbubuhat syempre. May kakilala lang ako mahilig sa itlog pero wala pa ako nakikitang muscle. Kasi hindi naman yata siya nagbubuhat. So kailangan magbuhat pa rin. Nakapagpapataas ba ng kolesterol ang itlog? Ito yung medyo komplikado. May kolesterol nga sa itlog, partikular sa yolk nito. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, mas malaki ang epekto ng mga pagkaing mataas sa saturated fat sa pagtaas ng kolesterol kaysa sa itlog mismo. Kumbaga, sa overall diet pa rin talaga ito nakasalalay at hindi lang sa pagkain ng itlog. In moderation dapat lagi ang pagkain natin kahit anong uri ng pagkain, di ba? Gaya ng itlog, huwag ka kumain ng isang tray every day. Gaya ng kakilala ko dyan. Fact or fake? Kailangan ba na malaki puhunan para makapagnegosyo ng itlogan? Fake na fake! Yan ang say ng mga kanegosyo nating Kapampangan na sina Ryan at Precious na nagsimula lang sa 6,000 puhunan. At nangitlog na ang kanilang kita. Siyempre, yung magandang klase ng itlog yung hinanap namin. Hindi kami basta-basta kumuha ng itlog. Hindi kami yung pinakamababa, pero hindi kami yung pinakamahal. Partida walang sariling farm o poultry ang mag-asawa, pero bitbit nila ang diskarte sa pagninegosyo. Lumalapit sila sa iba't ibang farm para kumuha ng kanilang paninda. So everyday po, kumukuha kami ng itlog dito sa farm na to, sa Magalang. Yung nakukuha po namin na itlog is nasa 70 case, 60 to 70 case po. Mat muna tayo, ang isang case ay may 12 tray ng itlog. Bawat tray naman ay may 30 pirasong itlog. Kaya ang isang case ay may 360 itlog. Kung 70 cases ang kinukuha ng mag-asawa sa farm, suma total 25,200 na piraso ng itlog yon. Wow, wow, wow! Lahat yan! Madalas na ibebenta raw nila sa loob lang ng isang araw. Iniisa-isa ang mga itlog para makita kung maganda ang kalidad. Ito po, habang gumugulong po yung egg dito po matitrace kung bugok siya or may crack yung egg. Kasi makikita naman po dito. Pagka hindi po siya kulay black, pag nakikita mo yung ganyan na dilaw niya, ibig sabihin fresh po siya. Tapos kasi kapag black lang siya, bugok po yung itlog. Gumagamit na rin sila ng makina para mapagsama-sama ang magkakasing laki. Ito pong timbangan na to, naka-automatic na siya. Kung ano yung weight niya, dun po siya babagsak sa designated na lagayan niya. So dito po babagsak yung peewee, yung XS, small, medium, large, XL, tsaka... Ang egg dealer na sina Ryan at Precious, bulto-bulto ang kinukuha sa iba't ibang farm dito sa Pampanga. Kaya mas mura nilang nabibili at naibebenta. Pagkatapos naman namin maisakay lahat ng na-produce na itlog sa aming sasakyan, dadalhin na namin siya sa tindahan. At pagka sinaswerte kami, sa sasakyan pa lang nauubos na yung mga itlog na tinitinda namin. Lipat sasakyan naman ang tawag ni Ryan Precious kapag may mga nakaabang ng customer pagdating nila sa kanilang pwesto na lagi raw nangyayari. Maganda yung itlog nila, maganda yung kalidad nila. Buong buo yung ano niya, yung egg yolk niya. Hindi basag, kasi sa iba basag. Mga fresh yung mga egg niya, laging mga bago, and then wala pa akong nakuhang mga bulok. Ang madalas raw bumibili sa kanila ay yung mga hindi pa afford kumuha ng direkta sa mga farm.
Kasi may minimum po na volume makukuha sa farm. Kung kukunti lang, hindi ka rin naman bibigyan. Nung una ma'am, napakahirap. Pumunta kami sa mga farm, kumatok kami sa mga gate. Yung iba, halos di man kami pagbuksan. Kaya nakikita na namin yung mga manok, sasabihin nila, walang itlog. Tapos, may isang farm naman, sinabi po sa amin na 50 case yung minimum na dapat kunin para makakuha kami. Siyempre, di pa po namin kaya, nagsisimula pa lang kami. Paano kung walang bumili? Bago ang negosyong itlogan, 2 dekada munang nagtrabaho sa construction si Ryan. Nagsimula ako magtrabaho, 13 years old pa lang ako. Naging construction worker ako. Dahil gusto kong mas kumanda pa yung sahod ko, nag-aaral akong welder. Hanggang sa makapasok ako sa isang kumpanya. Doon sa kumpanya na yon, doon ako nagsimulang maging content creator. Aksidente lang daw na nag-viral ang isang video na pinost niya pagka-uwi galing trabaho. Bali yung sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Pagka-post ko nun, ma'am, kinabukasan, 14 million views agad. Kalauna, nag-monetize ang kanyang video. Yung sinahod ko ng isang buwan, ma'am, siguro 3 years kong tinrabaho sa construction. Na makapag-ipon si Ryan, luminya na siya sa pagninegosyo. Sa totoo, ma'am, may na talagang loob ko. 5 years kong pinag-isipan to, ma'am. Ngayon, ma'am, medyo lumakas loob ko dahil may puhunan ako kahit papano. Hindi gaya dati, yung sahod ko lang yung pampupunan ko. Pero ngayon, kahit papano, may nakatabi ako. Kahit walang karanasan at limitado ang kalaman sa pag-iitlog, pinush ni Ryan ang pagpasok sa negosyong ito. Nung nagsimula kami, ma'am, kumuha kami sa isang dealer sa San Fernando. 6,000 lang yung halaga na ginawa namin. Nang pinost niya ito sa Facebook, pinakyaw raw agad ang itlog nila. Tapos kinabukasan, ma'am, 58,000 na yung halaga ng pa-order namin. Nabunuhan muna namin, ma'am. Pagkabili namin, diretso deliver. Sold out. Kinabukasan, ganun. Hanggang sa nagdoble yung araw-araw. Kahit may sariling pwesto na, naglalako pa rin daw sila ng itlog para mas makarami ng benta. Kailangan mong ipakita kung gaano kamura o gaano kaganda yung produkto mo. Talagang kaming dalawa, literal na dala-dala yung itlog, naglalakad sa daan, inaalok sa mga sari-sari store, sa mga restaurant. Ngayon, nung lumaki na kami, medyo marami-rami na yung nakakuha namin, nakapasok na kami sa farm. Gusto rin daw nilang makatulong sa mga tulad nilang nagsimula sa pagiging egg dealer na nangangapa pa lang. Minimum lang namin sa mga kumukuha namin, ma'am, 6 trays. Gusto din na kasi namin silang matulungan. Halimbawa, nagtitinda lang siya sa palengke o sa harap ng bahay nila, makakakuha siya ng wholesale sa amin kahit 6 na tray lang. Dahil kasi simula lang ng kanilang itlogan, ang kita nilang nasa 6 digits kada buwan, pinaiikot pa rin daw nila sa negosyo. Masaya, ma'am. Masaya na proud. Sa lahat ng sinubukan ko na sideline, trabaho, parang ito pa lang yung may pinakamagandang result. Yun lang, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman, lakasan lang ng loob. Ang itlog na madalas almusal sa pagsisimula ng araw, mainam din daw na pangbuena manong negosyo na malakas ang tsansang pumaldo.